Okay sana. O si Ambo. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng aking isang kaibigan na si Billy at ito ang kanyang kwento. Ay may asawa at 4 na anak at nagtatrabaho sa isang mall. Bali, ang pasok ko po ay mula 1:00 ng hapon hanggang 11:30 ng gabi. Minsan, kapag ako'y umuwi habang naglalakad sa aming kalsada, marami pa namang tao. May mga nagiinuman pa, may mga nagkikwentuhan pa sa labas. The usual na ginagawa ng mga tao. At minsan naman, kapag naman syempre maulan, wala ka nang makikitang mga tambay o mga nagkikwentuhan. At ito ang nangyari sa akin. Minsan, natapos na ang aking shift nang mag-aalas 12 na ng umaga. At nung pag-uwi ko, maambon-ambon naman nung panahon na yon. Wala nang tao sa kalsada. Dala ko ang payong, pero parang wala ring silbi. Basang-basa pa rin ang paligid at nanginginig ako sa lamig. Tahimik ang daan, maliban sa patak ng ulan at huni ng hangin. Habang naglalakad ako pauwi, parang may napansin akong kakaiba. May tunog ng yapak na parang sumasabay sa akin sa bawat bangko. Pero paglingon ko, wala naman tao. So pinabayaan ko lang at nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Iniisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yun dahil sa pagod ko. Pagdating ko sa madilim na parte ng lugar dun sa aming kalsada, napansin kong may isang matandang babae na mahaba ang buhok at naka-duster. Nakatalikod siya, tila naghihintay ng tricycle. Basang-basa rin siya sa ulan at dahil iniisip ko, baka nangangailangan ng tulong ito. Kaya nilapitan ko siya. Tinanong ko, "Manang, okay lang ho ba kayo?" Ang tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. At doon ako natigilan. Parang maputla ang mukha niya. Malalim ang mga mata na parang wala ni isang emosyon. Basa ang buhok na niya, dumidikit sa pisngi at malamig ang hangin, biglang umiihip sa paligid. Mahina siyang magsalita. Ang tanong niya sa akin, Ka nakatira. pero ang boses parang hindi galing sa bibig niya, kundi sa paligid. Bago pa ako makasagot, biglang namatay sandali ang ilaw ng poste. Sa sandaling iyon, nang bumalik yung ilaw ng poste, nagulat ako. Wala na siya sa harap ko. Kaya ang ginawa ko, umalis na kagad ako at unti-unti kong binibilisan ang aking lakad. Pero parang may sumasabay na yabag sa akin na hindi ko maintindihan. Pag lumilingon naman ako, wala naman tao. Kaya ang ginawa ko, tumakbo na ako dahil sa takot. At nung malapit-lapit na ako sa aming bahay, muli akong lumingon sa aking likod. Sa awa naman ng Diyos, wala naman na akong nakita. At bago ko buksan ang aming gate, may naramdaman akong parang may humawak sa aking balikat. Mabigat. Hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Kaya dali-dali kong binuksan ang gate. Tumakbo kagad sa aming pintuan at pumatok. Pero nung nagbukas ng pintuan ng aking asawa, ang ginawa ko na lang, huminga ako ng malalim na patalikod na parang walang nangyari sa akin. Ayoko kasing ikwento sa kanila. Baka matakot sila, lalo ang aking mga anak. At kinabukasan,
wala akong pasok. Rest day ko. Noong araw ding iyon. Nung hapon, may lumabas. Nakita ko ang aking mga tropa na sila Antonio, Tom, Daniel, at eksakto, kapalapit na sa amin, si Billy. At kung nagpang-abot na kami ni Billy, dun sa aming tropang mga nakatambay sa labas. Bumungad kagad siya. Ang sabi niya, Mga pre, kagabi, may nakita akong isang matandang babae. Doon malapit sa kila Mrs. Santos. Doon sa may posting yun. At sumagot itong si Tom. Sabi niya, mahaba buhok ba? Nakadastel? Halugay ang buhok. Sabi ni Billy. Oo pre, yun nga yung nakita ko kagabi. At sabi naman ni Tom, nagpakita rin pala sa'yo. Yun yung nagpakita kay Sir, di ba ang mo? No, Tonyo? Sabi naman ni Billy. Talaga ba? Oo. Nung isang araw na, uminom kami dyan sa looban niya nila Ambo. Sabi ni Tom. Yun din yung kinento sa amin ni Shell. Di ba, Tonyo? Na nakita doon ni Shell, nag-iigip. Wala ka kasi nung isang araw. May pasok ka, kaya hindi mo alam. Patuloy na kwento ni Tom. Yun niya, sabi nga ni Shell. Nagsigarilyo lang daw siya. Noong isang araw bago kami mag-iinuman, kininto nga niya nung nagiinom kami. Nagigib daw doon sa gripo doon sa looban nila Ambo. Kaya nung describe niya, yun din ang sabi ko, yung sinabi ko sa'yo ngayon, Billy. Sabi pa lang nun ni Shell, na may nakita akong matandang babae. Kaya sumabat agad din ako nung oras na nagiinuman kaming itong mga to. Kaya hindi ko alam kung bakit nga nagpapakita sa atin yun, ano? Sa ating to, babako, incidents lang ba? Ikaw, nakita mo, Billy, na malapitan? Sagot naman ni Billy. Oo. Kaya nga ginawa ko, tumakbo na nga kaagad ako. Tapos nung binubuksan ko yung aming gate, parang sumunod pa siya kasi parang may humawak sa aking balikat. Kakatap naman yan, sabi naman ni Ambo. Ikay siya nagpakita lang sa'yo para humawak pa. Yung kaya ibig sabihin nung matandang babae, parang meron siyang gustong ipahiwating. Kayo ba, ano ba sa tingin niyo, mga kasiklet?